Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan. Ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Lunes, January 21, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Dahil sa pagkasira ng kanilang pamilya, nagrebelde ang kaisa-isang anak ni Mel Cruz. At sa loob ng 2 dekada ay hindi na niya itong muli pa nakita. Ang kwento at kahilingan ni Mel sa report na ito ni Irene Quintana. Naging masagana at masaya. Ganito inilarawan ni Mel Cruz ang kanyang buhay noong kanyang kabataan. Kwento ni Mel, nakasama siya sa isang $200 million construction project sa Saudi Arabia ng United States Air Force mula taong 1985 hanggang 1990. At sa loob ng 5 taong iyon, nagawa niyang mabigyan ng maganda at masaganang buhay ang kanyang mag-ina dito sa Pilipinas. Pero hindi siya umuwi o nagbakasyon man lang sa loob ng nasabing 5 taon at sa halip ay mas pinili niyang magpunta at magbakasyon sa iba't ibang bansa sa mundo. I got the job and I stayed there for a straight 5 years. Hindi ako umuwi ng Pilipinas. That's how I was able to go to Europe and America. Yung perang iuwi ko ng Pilipinas sa loob-loob ko. Hindi ko na magagawang mag-abroad pa once I step foot sa Pilipinas. Samantalahin ko na. The ticket that I would have used for the Philippines, dinagdagan ko na lang. And wala, bulagsak ako eh. Ngunit hindi niya akalain na ang kanyang pamilya ang magiging kapalit ng lahat ng kanyang pagsasaya. She's a product of a broken home. Nagkahiwalay kami ng asawa ko simply because when I was abroad, I invested on a house and lot. Pero pagbalik ko, hindi na pala akin, naipagbili na. Oo naman, pinaghirapan ko yun eh. BF Homes property na nabenta lang, I heard, for 600,000. A 3-bedroom house. Sayang. Sayang talaga. Now I'm living in a hole in the wall. Sa kabila nito, aminado si Mel sa kanyang mga pagkukulang bilang isang ama at asawa. I must admit na nagkaroon ako ng pagkukulang na yung mga responsibilidad ko hindi ko nagampanan talaga, no? Bilang ama, dahil nagkaroon nga siya ng anak sa pagkadalagay, talagang hindi ko nasubaybayan. And it all happened when I was in Saudi Arabia. Ang paghihiwalay nilang mag-asawa ang naging mitya ng pagrerebelde ng kaisa-isa nilang anak na si Marie Eleanor. At sa pagkakaalam ni Mel, umalis si Eleanor patungong Japan bilang isang cultural dancer at simula noon ay hindi na niya ito muling nakita o nakausap man lang. She left for Japan as a cultural dancer and I heard na she got married and since then I have not heard from her. Dumaan ang maraming taon nang hindi nagkikita ang mag-ama hanggang sa maganap ang malakas na lindol na sinundan ng matinding tsunami sa Japan noong March 11 taong 2011. Talagang ang turning point noon is yung tsunami incident eh. Instinct ng parent na malaman mo lang kung how she is doing, whether she was affected by tsunami or not, how she is doing, ano ba nangyayari, hindi ko alam. Baka may sakit siya and I wanted to know. Basta't okay siya, ayos na ako. I'll be happy. Bagamat may mga pinagsisisihan sa mga nangyari, alam ni Mel na huli na ang lahat at wala na siyang magagawa pa para baguhin ito. Gayunman, sa dapit hapon aniya ng kanyang buhay, isang bagay ang nais niyang mangyari. Because I'm now 66 years old,
I want to know how I can reach her in case something happens to me. Nanawagan din si Mel sa kaisa-isang anak na si Marie Eleanor. Lynn, kung napapanood mo ito, si Papa ito, sana malaman ko lang kung paano nalagay mo. Malaman ko lang kung ano man mangyari sa akin. May abiso lang sa iyo. Pero kung maaari lang, malaman ko kung saan kita matatagpo. Bakit mari-reach out? Masusulatan or something. Malaman ko lang how you're doing. You can reach me through Ate Meli. Kung sakaling ayaw mo ako makita, sa Ate Meli man lang, maipaalam mo. Kung malaman ko lang na maayos ang lagay mo, happy na ako, okay na ako. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Isa pang kababayan natin ang nagparesponde kaugnay ng asawang nasa Saudi Arabia sa pagbabalik yan ng responde.